Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon at patuloy po tayo na magkaroon ng palakasan. Tandaan po natin na tayo po ay nasa mga huling panahon at napakalaga na tayo ay magbigay ng encouragement sa bawat isa, sa bawat mananampalataya at makapagbigay pa rin tayo ng salita ng Diyos sa mga wala pang relationship with the Lord at hindi pa tinatanggap ang Panginoon. So, ating pong pagbulay-bulayan ang salita niya, word to remember, at nang tayo ay patuloy na lumakas sa ating pananampalataya sa mga huling panahon. Amen? Samahan niyo po ako na magbasa ng salita niya na matatagpuan sa Efeso 5:18-20 at ating pong pagmuni-muni nito upang patuloy tayong may matandaan sa mga salita ng Diyos. Dahil sa huling panahon, napakahalaga na tayo ay magbabad sa kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos ang patuloy na gagabay sa atin at patuloy na magtuturo kung paano tayo makakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, samahan niyo po ako sa Efeso 5:18-20. Sabi po doon, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At ano po yung ating mga salita ng Diyos dito na pwede nating matandaan, ilagay natin sa ating mga puso upang yun ang magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan at patuloy na lumalim sa pananampalataya sa Diyos. Sabi po doon sa pinaka-keywords sa verse 18, sabi doon, be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Yan, sabi doon, don't be drunk with wine. Huwag tayong maglalasing. Bakit po sinabihan tayo dito ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo? Dahil sa mga huling panahon, talagang ang panahon ay pasama ng pasama. At sabi nga po, ang mga tao ay magiging lovers of this world, mamahali ng mga tao ang mga bagay sa mundo, mga material na bagay, yung mga bagay na pansamantala, kaysa sa mga makalangit o mga bagay na patungkol sa Panginoon. Kaya po, dito sinasabihan ay yung mga mananampalataya na kinakausap bilang tayo ay mga tumanggap na kay Kristo at may Kristo na sa puso. Kailangan tayo ay mamuhay ng katulad ng mga taong naliwanagan na. So, kung tayo ay nakakilala, ay matagal ng Kristiyano, 2 years ka na, 5 years, 10 years, 30 years, 40 years, 50 years, o 60 years ka ng Kristiyano, napakahalaga pala na tayo po ay nakalaya na doon sa mga bagay na ginagawa ng mundo. Hindi na po tayo dapat nakikikompromise sa mga bagay-bagay na sanlibutan dahil yun ay ikakapahamak natin ng ating physical na katawan at lalo tigit ng ating mga spiritual na buhay. Kaya sabi doon, wag tayong magpakalasing sa mga alak na nasa mundo, magpakalasing sa mga magagandang bagay, magpakalasing sa mga material na bagay na siyang nagdadala sa kapahamakan sa tao. Tandaan po natin ang sabi sa salita ng Diyos, kapag ang isang mananampalataya
ay patuloy na minamahal ang mga bagay sa mundo, yung magagandang bagay, ang pag-ibig ng Diyos Ama ay wala sa taong ito. Kaya po tandaan natin, mga believer of Christ, mga may Kristo sa puso, tagasunod ni Kristo, napakahalaga na tayo ay mamuhay sa liwanag habang naghahantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi nga po doon, habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, tayo po ay mamuhay ng katulad ng mga yung 5 virgins na matatalino. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po tandaan natin na sa ating mga buhay, ano po yung mga dinadaanan natin ngayon. So, tayo po ay magpakatibay at magpakatatag. Kasi po, lahat po ng mananampalataya kay Kristo ay daraan ng testing na masubukan kung hanggang saan tayo aasa at magtitiwala sa Panginoon. Kaya po kapag tayo ay hindi babad sa presensya ng Panginoon, kapag hindi po tayo pa araw-araw ay puspos ng banal na Espiritu, mahihirapan po tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, hindi po lahat ng tumatawag ng Diyos ko ay mapupunta sa langit. At ang sinasabi doon ay, yun lamang mga tao na mga tagasunod na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tandaan po natin na napakahalaga na in the last days, patuloy po tayong magpakalasing o malasing sa presensya ng Panginoon. Tandaan po natin paano tayo magkakaroon ng patuloy na puno ng presensya ng Diyos, kagaya nga po doon sa babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Napakahalaga na tayo ay huwag magsawa na manalangin, huwag magsawa na magbasa ng salita ng Diyos, at yung mga salita ng Diyos na binabasa natin ay patuloy nating ipamuhay. Yun po yun. At para patuloy na tayo ay nababago ang buhay. Napakahirap po na sasabihin natin tayo ay matagal ng mananampalataya, pero wala pong nababago sa ating mga buhay, at hindi po tayo nagiging ilaw at asin sa paligid natin. Ito pong sabi ng Panginoon dito na tayo po ay magpakalasing sa presensya niya. So, yan po ay isang utos na dapat nating gawin. Kagaya nga po doon sa Acts 1:8, when we receive the Holy Spirit of the Lord, we will receive power, at tayo ay bibigyan niya ng kapangyarihan o authority para po tayo po ay samahan at gabayan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung Banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng lakas, ng boldness para magbahagi ng salita ng Diyos sa mga nanlulupaypay, sa mga taong wala pang Kristo. Kaya po tandaan natin mga kapatid, yung inuutos ng Panginoon. So sabi pa dito, mamuhay kayo ng maayos sa harapan ng Panginoon, puspos ng kanyang kapangyarihan, at wag po tayong magsasawa na patuloy na magsama-sama na ipahayag ang ating mga damdamin, sama-sama tayo na magpuri sa Diyos, worship the Lord with all our heart, with our soul, worship the Lord in the Spirit and truth, sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan, dahil ang ating Panginoon ay Espiritu at katotohanan. Kaya po doon, pinapaalala sa atin ni Pablo na sa ating mga buhay sa araw-araw, parating mapuno ang ating puso at kaisipan ng mga salmo, yung mga awit na magbibigay sa atin ng kalakasan, mga awiting mga espiritual, yung mga himno. Napakahalaga pala na tayo ay parating babad sa mga heavenly things na patuloy na magpapalakas sa atin.
Doon tayo magpakababad, magpakatibay, magpakatatag sa parati na pangunguna at gabay ng Holy Spirit. Parati tayo magpapuno sa Espiritu ng Diyos upang tayo ay hindi manglupaypay. Bakit po? Kaya pala sinasabi ni Pablo na tayo ay be-filled ng Holy Spirit sa araw-araw nating buhay, kasi marami pa rin po mga Kristiyano na parating talunan. Bakit po talunan? Kasi po parati po nilang hindi maranasan ang kapuspusan. Bakit hindi po nila isinasama ang banal na Espiritu sa mga gawain? Kumbaga iniiwanan nila ang banal na Espiritu kumbaga sa isang tahanan po, once na tinagap natin si Holy Spirit sa ating mga buhay, so nananahan na yan sa ating mga puso. Pero, napakahalaga pala na bigyan natin ng pagkakataon, bigyan natin ng banal na Espiritu na siya yung magmaniobra ng ating buhay. Kasi ang banal na Espiritu ay gentle. Kapag hindi po natin yan sinabi sa Kanya na samahan mo ako, gabayan mo ako, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo, lead me the way we should go, hindi po niya tayo pangungunahan. Kaya po hindi rin po tayo magtagumpay sa ating mga buhay. Bakit na gabay ang banal na Espiritu? Kasi nga po mas nananaig pa po pala yung laman natin. Kumbaga sa ating mga buhay, nasusunod yung ating sarili. At hindi natin binibigyan ng total control ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya nga po napakaliwanag yung sabi doon sa Galatians 2:20, I am no longer who live, but Christ live in me, the one who loved me and give Himself to me. So napakahalaga na sa ating mga buhay, i-acknowledge po natin ang banal na Espiritu sa araw-araw nating buhay para turuan niya tayo, gabayan na tayo kung ano yung tama at makakabuti para tayo makasunod ng ayon sa kalooban ng Panginoon sa gabay niya, para tayo ay hindi manglupaypay, bagkos tayo parating naando na nag-aapoy sa paglilingkod sa Panginoon, nag-aapoy na sumunod sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, napakahalaga na ang banal na Espiritu ay bigyan natin ng puwang sa ating puso para samahan niya tayo at gabayan upang tayo ay magtagumpay sa araw-araw nating buhay at hindi po tayo parating talunan. Ipinadala sa atin ng Diyos Ama, si Jesus Christ bilang our Lord and Savior, at ang banal na Espiritu naman ay isinugo ni Jesus Christ para maging ating teacher, comforter, at tagagabay para tayo ay makasunod sa ating Panginoon. Habang hinihintay natin, natuturuan tayo na lumakad sa matuwid na daan at sasamahan tayo. Kaya tandaan po natin, sa araw na to, tandaan natin yung mga salita ng Diyos na patuloy na magbibigay sa atin ng pag-asa na ating alalahanin at nang hindi tayo parating talunan. Kaya po tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Gustong-gusto ng Panginoon na parati tayong puspos ng Kanyang presensya upang tayo ay magtagumpay sa araw-araw nating pakikipagbaga. Baka, tandaan natin, araw-araw ay meron tayong battle na kinakaharap. Spiritual battle, physical battle. Subalit ang kaaway natin ay hindi flesh. Ang kaaway natin ay mga naglipana na mga kampo ng dyablo. Kaya magagapi lamang natin yan kapag ang banal na Espiritu ay parating nasa atin. Kaya tandaan natin, be filled with the Spirit of the Lord. Resist the devil and he will flee. Submit to God. Napakahalaga na tayo patuloy na nagpapasakop sa Diyos. Kaya po, salamat po sa salita na ating pinagbulay-bulay ngayon. Nasabi doon, don't drunk in the wine, but be drunk in the Spirit of the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos at tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat pong muli sa
pagkakataon na to, sa pribileyo na kami po ay patuloy na makapagbahagi ng salita mo, na ito po'y magtimo at matanim sa aming puso at isipan upang maalala namin sa oras ng pangailangan na siyang gagabay at tutulong sa amin. Samahan po kami at ikaw po ang patuloy na maghari sa aming mga buhay. Gabayan mo kami, Banal na Espiritu, upang kami makalakad ng matuwid. Pagpalain po ang bawat isa na makakapakinig, makakapanood ng video na to, na kailangan namin ang gabay ng Banal na Espiritu sa aming buhay. Pagpalain po ang bawat isa at ang mga dinadaanan ng mga tao sa panahon ito na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Tulungan mo kami na tumibay pa sa pananalig namin. At yung pag-asa, blessed hope ay aming maranasan sa tamang panahon. Maraming salamat po. Purihin ka, dakilain ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong panunood, pakikinig, at ibahagi po natin ang mabuting balita. Pag-ibig ng Diyos, ang salita niya ay makarating sa bawat sulok ng nation upang makabalik na ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. We give you praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. At pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. Salamat po.